Nesa. Ang unang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa impeachment ni PBBM at ni Sara. So ngayon mga kababayan, kakabahan po ang mga DDS dito. Hindi po ito dapat i-content ng mga DDS kasi bakit? Mawindang po ang supporter nila. At nang malaman ng kanilang mga supporter, baka magbago ang isip. Mga kababayan, baka magbago ang isip at nako, ma-excited. Mas excited pa kaysa sa impeachment ni PBBM. Nako, hello po Sir Gregorio ng Pagadian, no? Marami akong kamag-anak diyan sa Buog. Ayan, mega love shout out, no? So ito na, Ma'am Annabel Dulay, mega love shout out. So ito, mga kababayan, ganito po 'yan, no? Si Tito Sen handa na po nalitisin si PBBM at si Sara. Nakakahiya man daw po, pero yun talaga ang tungkulin, no? So mga kababayan, pakinggan ninyo ha. Eto na, mga DDS ha, pakinggang mabuti. Mula sa GMA News yan, si Ivan Mayrina, nakatotok, 24 oras. Pakinggan ninyo ha. Eto ha, pakinggan nyo mga DDS. Ang dalawang pinakamataas na leader ng ating bansa parehong naharap sa reklamong impeachment. Paano kaya ito haharapin ng Senado? Natatayong impeachment court. Alamin sa pagtuto, ni Mab Gonzales. Ngayong may nakahain na sa Kamara na impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos at may nagpahayag ng planong sampahan muli ng impeachment si Vice President Sara Duterte, naghahanda na si Senate President Tito Soto sakaling sabay na umabot ito sa Senado na uupong impeachment court. So, mga kababayan, ulitin ko ha. Hindi porkit si PBBM ay may impeachment complaint, no? Ay okay si Tito Sen na tatayong impeachment court ang Senado. Pero aprobado, papayag si Tito Sen na litisin. Not only BBM, but also for Sara. Mga DDS ha, huwag masyadong maagang magbunyi. Huwag masyadong maagang mag-celebrate. Na porket lilitisin si PBBM, ay magsiselebrate kayo. Tandaan ninyo, may mas nauna. Yung impeachment ni Sarang naka-archive. Hindi bubuksan ang impeachment ni PBBM hanggat hindi magdesisyon ang Korte Suprema doon sa naka-archive na impeachment ni Sara. Yun ang tatandaan ninyo. Atat na atat kayo. Atat na atat kayong sampahan ng impeachment si PBBM. Pero tandaan ninyo, hindi matuloy ang impeachment ni PBBM hanggat hindi ipagpatuloy ang naka-archive na impeachment ni Buday. So ngayon mga kababayan, kung sakali mang ma-impeach si PBBM, mauna si Buday. Ako 100% sure talaga na hindi AI ang ebidensya kay Buday. Sa COA pa lang, sa Armed Forces of the Philippines pa lang, kung paano nila pikein ang resibo. Sa bilyon-bilyon pa lang sa DepEd, kung paano nila yan waldasin na hindi tugma sa COA. Patay kayo dyan. Ako, confident. Yun mga kababayan. Kung ma-impeach man si PBBM, pero mauna si Buday. Pakinggan nyo ready na si Tito Sen. Mahaba-haba ito, mga 5 minutes. Dito ninyo marinig. Sana naman wag, dahil nakakaya sa mundo. Nevertheless, pagkandaan natin kung sakasakali. Ako naman, naka-ready ako dyan. Sabi ni Soto, lalo't mga abogado ang dating humawak sa impeachment trial. May mungkahi na rin siyang schedule para hindi naman mapabayaan ng Senado ang trabaho nitong gumawa ng batas. Ma'am Susan Reyes, silo po. In the morning, from 9 a.m. to 1 p.m., legislative work ng Senado. Pagdating ng 3 p.m. up, the impeachment court. Ngayon, kung sakasakali, sinabi nila, di nila at the very remote possibility, sabay natin, dalawa, gawin natin MWFU isa, yung isa DPS, yung isa. Siguro naman, majority ng mga members papayag. Giit ni Soto, dapat umaksyon agad ang Senado oras na ipinadala na sa kanila ang articles of impeachment. Pero agad-agad din ba ang impeachment trial?
parang ganun yun. Kasi i-refer sa Committee on Rules yun. Tapos yung Rules Committee will take up the rules of impeachment or it will take up sa floor uli yun. Ura-urada na. Gagawa na schedule for the prosecution to present. Tapos pasasagutin yung defense o kung sino yung impeached officer pasasagutin. Ganon. Pwede tuloy na kagad sa trial yun. Oh. So, ang sabi ni Tito Sen, ura-urada. Ipatawag ang impeachment officer or di kaya kung sino man ang representative niya para sumagot. So, pag nakasagot na, kung ano man ang desisyon ng korte, idiretso na yon sa kataas-taasan. So, ngayon mga kababayan, ang sabi ni Tito Sen, forthwith. So, tuloy, ura-urada. Ngayon, pakinggan niyo ang sunod Sabi naman ni Senador Win Gatchalian, pagaman tungkulin ng Kongreso ang impeachment proceedings, magiging divisive sa bansa, lalo't dalawang pinakamatataas na opisyal ang ini-impeach. Dapat talagang pag-isipan mabuti ng mababang kapulungan. Tignan mabuti yung ebidensya dahil kung Pakinggan ninyo Si Win Gatchalian nagsabi, kay Sara ang patama dito. Dapat daw, ang mababang hukuman or kahukuman or kapulungan or ang Congress titignang mabuti ang ebidensya. Ito. political lang, talaga masisira tayo. Tingin naman niya, walang kredibilidad si dating Congressman Zaldico para tumestigo sa impeachment case laban sa Pangulo. Si Gatchalian mismo nagsabi, walang credibility si Zaldico para mag-witness kay PBBM. So, ibig sabihin, alam nyo na. Pero kay Sara. Kung talagang gusto niyong tumulong, dapat matagal na siyang umuwi dito. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Pakinggan niyo, ire-refer na sa House Committee on Justice ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos sa susunod na 2 linggo. Yung unang impeachment complaint ni Attorney Andre De Jesus ay i-refer na sa next 2 weeks mula ngayon. Pero yung pangalawa at pangatlo, pakinggan ninyo. Hindi pa naman tiyak kung ano ang mangyayari sa ikalawa at ikatlong inihain ng grupong bayan at ilang dating opisyal ng gobyerno na hindi tinanggap ng Office of the Secretary General dahil wala noon si House Secretary General Cheloy Garafil. Pakinggan ninyo! Yung ikatlong impeachment complaint, wala akong lumitaw na endorser po ng House member. So, Office of the Secretary General Ulitin ko kung ano unang sinabi ni Terry Ridon. dahil wala noon si House Secretary General Cheloy Garafil. yung ikatlong impeachment complaint, wala akong Ikatlo. lumitaw na endorser po ng House member. So, tingin ko hindi yun talaga mailalatag as part of the order of business at marerefer to the House Committee on Justice. No? So, yung pangatlong impeachment, tingin niya hindi talaga mailalatag. Sa madaling salita, hindi mapapasok. Ay nako, may pa USB pa kayo. Si Terry Ridon na mismo nagsabi, hindi na maipasok or mausad pa. Alam nyo na, mga DDS, huwag na kayong magpagod. Kung itinanim nyo ng kamuti yan, yung ipinupunta-punta nyo dyan, di sana after 3 months tumubo na. Ulitin ko House member. So, tingin ko hindi yun talaga mailalatag as part of the order of business at marerefer to the House Committee on Justice. Hindi malalatag at hindi maririp. So, madaling salita, wala nang saysay yung pangatlong impeachment. Mga DDS, magtanim na lang kasi kayo ng kamote. Diba? Buti pa nga ang kamote, may iintayin kayong tutubo at may iintayin kayong laman. Diba? Pero yung impeachment ninyo, malabo pa sa tubig kanal. Malabo pa sa ihi ng pusit. So, yung sa ikalawang impeachment complaint lang po, yung magkakaroon ng actual na debate sa korte kung constructively filed or kung mali ba. Yung pangalawang impeachment lang ang may actual or magkakaroon ng debate. Pero yung pangatlo, wala ng pag-asa. Ano yun, Kent? Yung may USB. Iwan ko sa kanila. Ma'am Maria Pipalisok. Yun yung pangatlo, yung may USB. Wala ng pag-asa.
Pakinggan nyo Oh. full House member. So tingin ko hindi yun talaga na 2 linggo. Diba ha? Hindi pa naman tiyak kung ano ang mangyayari sa ikalawa at ikatlong inihain ng grupong bayan at ilang dating opisyal ng gobyerno na hindi tinanggap ng Office of the Secretary General dahil wala noon si House Secretary General Cheloy Garafil. yung ikatlong impeachment complaint, wala akong lumitaw na endorser po House member. So tingin ko hindi yun talaga mailalatag as part of the order of business at ma-refer to the House Committee on Justice. No? So, yung sa ikalawang impeachment complaint lang po, yung magkakaroon ng actual na debate sa Korte kung constructively filed Narinig or kung niyo? mali ba na hindi po tinanggap ng House Office of the Secretary General. Narinig nyo? Yung pangatlong impeachment, wala na. Wala nang pag-asa. Yung pangalawa, pwede pa pagdebatihan yun. Kasi nga, humabol. Pero yung pangatlo, putang ina, wala na. Wala nang pag-asa. Kandido, sa laki ng ulo mo, tangina mo ka, bobo ka pa rin. Wala nang pag-asa, mag-iyakan na yung mga DDS niyan. Sasabihin na naman nila pinulitikan ni Ridon. Si Candido Bugo. Oo, yung may basa ang kilikili. Continue. Kahit po wala po si SecGen noong pong araw na ito. Sabi naman ng Makabayan Bloc na nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint, titiyakin nila bukas na formal na matatanggap ni Garafil ang impeachment complaint at maisasama ito sa order of business sa sesyon sa hapon. Pero bago pa man gumulong ang bagong impeachment complaint sa Kamara, Sana ma-resolve na po ng Korte Suprema yung pong Ayan, bago man tanggapin ng Kamara or Congress itong impeachment complaint laban kay PBBM, nanawagan ang Congress. Sana naman yung motion for reconsideration namin sa Supreme Court at yung naka-archive na impeachment ni Sara, sana naman, umpisahan na. Nako, bago man si PBBM litisin, mauuna si Sara kasi may naka-archive nga. Ito nanawagan si Ridon. Pakinggan ninyo. maisasama ito sa order of business sa sesyon sa hapon. Pero bago pa man gumulong ang bagong impeachment complaint sa Kamara, sana ma-resolve na po ng Korte Suprema yung pong motion for reconsideration ng Kamara doon po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bago man umusad ang impeachment ni PBBM, sana naman Korte Suprema, pausadin nyo naman muna yung impeachment ni Sara kasi unfair naman. Di ba pag sa hospital, first come, first serve. So imposible naman si Sara na una ipahuli. Ayan na, mga kababayan, excited na ba lahat? Mga DDS, natutulog pa ba kayo? Mga DDS, ano ang sabihin naman ng mga DDS dito? Double time! Double time! Double time! Gaganyan na naman sila. Double time! Ano, mga DDS? Tutulog pa ba kayo? O magdilat kayo habang hindi pa inuusad ng Supreme Court ang impeachment ni Sarang naka-archive? Continue. Para mag-guide po yung Kongreso at Senado doon po sa talagang final na proseso. If they will grant the MR, it means that the impeachment complaint archive in the Senate can be reinstated. But Patay. if the decision Ala! Mga DDS. Kung igagrant ang MR, the impeachment archive will be insisted. Sabi ni Jenky Luestro, patay kayong bata. Kayo, madides. Di ba huga kayo? Atat na atat kay impeach si BBM. Baka nakalimutan ninyo may naka-archive si Sara. Naku, Diyos ko. Eto na nga. At ako, mga kababayan, 100%. Hindi aabot ang 2028 si Sara kulong. Mambilin ako. Mga kababayan, totoo talaga sabi ni Aimee, 2027 kulong si Sara. Sara, baka naman hindi ka na uuwi ng Pilipinas, dyan ka na lang sa dahig, baka mag-seek ka na ng asylum, Baka naman hindi na uuwi si Sara ng Pilipinas. Baka naman tuluyan na yan sa dahig titira at mag-apply na ng asylum. Kasi bakit?
Hindi mauusad ang impeachment ni PBBM kung hindi ituloy ang naka-archive na impeachment ni Sara. Tagal ng Supreme Court. Ma'am Vilma, hello po. Eto na nga, di ba? Katagal-tagal naman din kasi ng motion for reconsideration ng Congress doon sa Supreme Court. Bakit kasi ayaw pang replyan? Tagal na niyan na. Yeah? So inaantay niyo pa talaga na may mag-file ng impeachment ni PBBM. Pero kahit may nag-file ng impeachment, kung hindi sasagot ang Supreme Court, hindi malilitis si PBBM. Mga DDS. Pakinggan nyo muna, sabi ni Luis Tro. Baka sabihin nyo naman fake news. Isampal ko sa inyo itong GMA News 1 hour ago pa lang to. Ayan President Sara Duterte para mag-guide po yung Kongreso at Senado doon po sa talagang Ayan final na. na proseso. If they will grant DMR, it means that the impeachment complaint archive in the Senate can be reinstated. Patay! Narinig nyo? Narinig nyo? If they grant the MR, the impeachment archive in Senate will be insisted. Mga DDS, masakit mang isipin, kung sakali man daw reinsisted, reinstated. Diba? Ito na, mga kababayan. But if the decision of the Supreme Court is to deny the motion for reconsideration, it only means that the requirement of notice and hearing for the second mode of impeachment, the one filed by at least 1/3, kahit hindi kailangang dumaan sa Justice Committee, we need to follow the requirement of notice and hearing. Patay! Para sa GMA Integrated News, Kahit i-deny ng korte ang motion ng Kamara, kahit daw hindi na dumaan sa korte, susunod pa rin ang Kamara at itutuloy. Walang takas si Sara, mga kababayan. Makiramdam ko sa mansyon na nga sa Germany uuwi ang magkapatid. Pakiramdam ko, sa Germany na talaga uuwi ang magkapatid. Sa mansyon sa Germany ni Adolf Hitler. Pakiramdam ko, mga kababayan, merong isang politikong mahilig sa pukpok nang hindi na uuwi ng Pilipinas. At merong isang politikong mahilig manuntok, hindi na rin uuwi. Parang si Fiona at si Shrek, na ang alam natin ay magjowa, ngayon pala ay magkapatid. Sa Germany na manirahan. Si Shrek at si Fiona sa Germany na. Hindi na uuwi ng Pilipinas. Pakiramdam ko talaga, parang hindi na uuwi si Sara at Pulong. Abangan. Yung balibalita pa naman na naririnig ko mula sa mga chismis nating kapitbahay. Yung mga naririnig kong balita, parang wala nang balak umuwi. Parang nag-a-apply na din yata ng asylum sa Netherlands. Mga kababayan, parang nararamdaman kong hindi na uuwi at doon na sila sa mansyon sa Germany manirahan. Baka nga yung pera nila nakadeposit na sa account ni Inay. Yung pera nila nakadeposit sa account ni Inay para kahit doon sila tumira, may pera sila. Alam, mga kababayan, parang Germany na ang uwi nila, hindi na Philippines. Alam, pakiramdam ko talaga,
Parang ayaw na umuwi ng Pilipinas si Shrek at si Fiona. Doon na sa Germany titira. Allah. Tapos ang salita nila, Shubi Hunger, Esh Lebedesh. Shubi Hunger, Esh Lebedesh. Ala, mga kababayan, nararamdaman nyo ba? Si Shrek at si Fiona, dating magjowa, magkapatid pala. Ish Lebedesh. Ish Lebedesh. Ala, ramdam ko na ang asylum seeker na magkapatid. Ala. So ngayon, mga kababayan, syempre tapos na tayo dyan, no? Pinapainit lang natin ang tumbong ng mga DDS. Ngayon. So yun palang inaabangan ng mga DDS sa 2028. Yung di na makatakbo si Lustay. Oo, nako, sabi ko nga sa inyo eh. 'Di ba? Parehong magkapatid, tad ng kaso, patay si Shrek at si Fiona. Doon pa rin sila. Yes, a Wicked Empath, nandun pa rin sila, hindi pa rin umuwi. Ito na tayo, mga kababayan. Ako, balibalita pa naman yan ngayon. Na doon na daw sila sa mansion sa Germany. Ala! For your eyes only. Kasi yung ating mga biik na walang puwet, syempre may mga radar yun. Yun ang ating naririnig. Nagbabalak daw sa Germany ang uwi. So, eto na.